Eksakto, en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang kapulungan ng Kongreso na ipasa ang mga pro-people laws kasama ang mga batas na inclusive, responsive at people-centered. Ano ba ibig sabihin nun? Bago matapos ang taon. Ang panawagan ay ginawa po ng Pangulo sa ceremonial signing sa Malacanang Negros Island Region Act at Real Property Valuation and Assessment Reform Act habang sina Senate President Chis Escudero at Speaker Martin Romualdez ay nagsagawa ng kanilang unang official leadership meeting. Ayon sa Pangulo, hinihintay ng mga Pilipino ang pagpasa sa 17 priority bills na inendorso ng LEDAC upang mapahusay at mapaganda ang kalagayan ng mga mamamayan. Kabilang po sa binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na mahalagang maisabatas kaagad ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, Philippine Marine Zones Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Amendments to Government Procurement Reform Act at Value-Added Tax on Digital Services. Isyu ng bayan. Dos por Dos. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Ayos! Friday po talaga ha, with an F. F na. With an F. Hindi lang Pride. Hindi Pride Day. Hindi Pride Day. Yan. Ayos ba kayo dyan? Sana ayos na ayos lang. Yung batas na nabanggit kong batsero, yung dalawang bagong batas na pinirmahang kahapon. Ano ba yun? Yung mga batas na inclusive, responsive at people-centered? Hindi yun. Yung Negros Island Region Act. Yung sa ano ba yung Negros? Negros. Malilito ka naman talaga sa Negros eh. Yung isang Negros ay nasa Western Visayas region, ano? Yung bang Panay Island kung tawagin. Okay. Tapos yung isang Negros, yung Negros Oriental, nasa Central Visayas, doon sa bahagi ng Cebu, kumbatsero. Hindi ba Negros yan? Hindi ba? Kaya nga isang isla yan eh. Kung tutuusin, magkatabi yan. Ngayon, pinag-isa na siya. Magsama na kayong Isa dalawa. na lang. Magsama na kayong dalawa. At least, klaro na Ganun po yun. pala nangyari doon.
So wala nang Negros Oriental, Negros Occidental. Ganun Hindi, ba? meron, kumbachero. Isasama lang sila magkakaroon na sila ng ibang region. Pero yung probinsya, Ay, andun pa din. andun pa rin. Okay. Ang Negros Oriental kasi kumbachero, mga Cebuano dyan eh. Mga Cebuano, ang Cebuano salita. speaking dyan eh. Sa kabila, Ilonggo. Ilonggo. Oo. Kaya nga sa Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo. At sa Negros Oriental, mayong buntag kaninyo tanan, mga Bisaya. Mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Oo. Kaya ilan na region ngayon? 18 na. 18 na. Ivan, ilan ang kasama sa Negros Island? Yung dalawa lang ba na yun? Sige nga, ilista mo nga yung mga kasama dyan. Asan ba yung listahan na yan? Bacolod City. Hindi, talaga namang yung Bacolod kasama sa kanya, di ba? Panay Island. Oo. Ito, doon sa mga taga-Negros para hindi kayo malito at pati mga bata. Kapag ka meron pong... Sa examen niya yan. Examen, di ba? Sa geography. Tama, kumbachero. Kasi nakakalito Sa ano na yung, sa ang tawag ngayon dyan, sa subject na yan, kasi bata. Ganun. Kasi. Oo. Ganun ba? Bullshit. Heographia. Oo. Ano ba yung ka? Ivan? Heographia. Hekasi. Hekasi. Tapos yung Civica. Civica. Yung kasaysayan siguro. Ayun, siguro. Geographiya, Kasaysayan. kasaysayan, At Civica. Ayun. Kaya kasi bata. Ito, tama ito. 3 probinsya sa isang rehiyon. Negros Oriental, Negros Occidental, at ang Siquijor. Ang Siquijor. Yun, yung Siquijor, pagka nandun ka sa Negros Oriental, tanaw na tanaw mo lang yun eh. Ang lapit-lapit lang nun eh. Maganda rin daw po dyan sa Siquijor. Maliit lang, parang isang bayan lang yan, pero maliit lang. maganda rin daw pong yan ba yung lugar na puro Kastila ang mga naninirahan, kumbatsero? sa Siquijor. Maraming Spanish speaking Marami. tao. Tama, Siquijor, kumbachero. mukhang yan nga yung minsan nung ako'y nagko-cover pa sa Malacanang, yung sandaling nung panahon ni FBR, mapupunta ka sa isang lugar, hindi mo makikita yung lugar. Sa bilis ng mga pangyayari na habang ang mga reporter ay nagko-cover, hindi mo makikita yung lugar mismo. Pero mukhang yan nga yun, yung maraming mga Spanish speaking mga Hindi Chabacano, residents. Hindi Chabacano. Spanish speaking talaga. Oo. Tama, dahil yung mga hindi ako nagkakamali, na-assign dyan dati si RD. Ronald. Ganun ba? Yung yata siya Kaya pala si RD mukhang Espanyol. Mukhang Espanyol. RD! Magandang morning! Ayun, magkakasama na sa Negros. Pero meron pa pong isang batas na pinirmahan kahapon. Palagay ko, ito dapat na bibigyan din ng pansin. Ito pong Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Dapat may magpaliwanag sa atin ito eh. Medyo mga technical yan na kumbatsero. Actually, kumbatsero, kaya mahalaga itong batas na ito, itong Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Mabubusit ka sa biglaan na lang lulundag yung property, yung real property tax kasi yun daw ang valuation nung property mo. So magkakaroon na po tayo ng mas malinaw na batayan diyan, international standard daw. Meron naman lugar na ang ganda-ganda na ng property mo pero ang baba pa rin. Baba ng value. Dito sa Quezon City, biglang lundag ang real property tax. Real property, pati yung halaga, yung valuation ng real property dahil biglang itinaas nga yung real property tax. Yung ano ba tawag do, assessment. Yung assessment. Ang matagal na daw yan kasing naka-petition noon pero hindi na ipapatupad dahil may mga kumukontra. Pero nung ito'y ma-implement na, biglang sipa ang halaga ng lupa diyan sa Quezon City. Ang tataas ng presyo ngayon diyan, kaya maswerte yung nakabili ng lupa sa mababang halaga. Tapos biglang tumaas yung value nito. Siyempre, lalaki. Kaya kung kayo bibili, tumitingin ng bahay diyan sa QC, wag niyong bibilin. Mahal, sabi niyo, mahal. Mahal 'yan. Para bumaba. Para bumaba. 'Di ba may mga ang batayan ng pagdedeklara sa salin. Ayan,
Ayan. Kung magkano mo Kung ikaw ay taga-gobyernong sumusunod. sumusunod, Oo. ang deklarasyon dyan yata, kumbatsero, ay yung ayon ano, sa yung valuation. Oo. assessment ng City Hall. Yung fair market value. Yung fair market value. Oo. Yun ay kung idideklara mo. Kung idideklara. Oo. Pero sabi nga nung iba, ba't ka ba magpapakahirap pa? Oo. Yun ang maraming gumagawa nun na hindi dinideklara kung ano yung kanilang mga ari-arian. Oo. Napakarami po nating batas, mga kababayan. Kaya nga may mga nagsasabi na isara na yung Kongreso na yan eh. Oo. Yung both houses of Congress, isara na yan dahil ang pinakamaayos na batas lang naman na magagawa niyan, Oo. budget. Oo, yung Yung budget. Pero yung batas po, mga kababayan, libo-libo Kuta- mga batas. Kutakot-takot Ang ng meron mga po batas tayo na hindi naman naipatutupad. kaya natatandaan ko nung minsan itong nung maging House Speaker itong si Tito. Si Tito Manny. Si Tito Manny. Tito Manny Villar. Tito Manny Villar. Oo. Tito Manny. Tito Manny, oy. Gandang morning. Wala ba tayo hagang gumigising yan? Agang gumigising Alas yan. 4 Alam mo pa ba lang. kung bakit maaga? Noong panahon noon ni Speaker Manny Villar, dumating siya sa punto na itigil na nga natin tong paggawa ng batas. Oo. Parang ganun yung Parang dating ganun niya. ang Parang dating, ganun ang dating yung niya. essence. I-audit muna natin lahat ng nagawa na nating Yung batas. ang ginamit yung termino yun let's have an inventory. Inventory Oo, mag-inventaryo ng lahat ng mga batas at tingnan natin kung anong mga batas ang naisa batas, napirmahan, pero hindi na i-implement. Napakadami po nun. Kutakot-takot. Napakadami, lalo na po yung may mga budgetary requirements. Oo. Di ba? Limbawa, merong pinasang batas, may karugtong na, na phrase. Na kailangan Appropriating funds thereof. popondohan. Oo. Oo. Pero hindi po na ipapatupad. Hindi po na Ang ipapatupad. dami yan. Napakadami po. Meron pong may local application, merong national application. And lalayo ka pa ba kung batsero eh? Oo. Batas, halimbawa, batas lang sa seatbelt. Yung seatbelt law. Seatbelt law, ang ganda-gandang batas. Pinatutupad ba dito ang seatbelt law ng ayon sa nakasulat sa papel? Oo. Hindi! Hindi nga. Oo. Kung kailan lang maibigan ng mga enforcer. Pag may pag may namatay, may naaksidente, tsaka lang, oo nga pala, may seatbelt law. Diba? Maghihigpit o biglang maninita ng mga hindi naka-seatbelt. Meron pang kumbatsero, naalala mo yung distracted driving act. Nagse-cellphone. Yung nagse-cellphone. Noon nag-aaway-away pa tayo eh. Hindi dapat yan. Hindi, pwede yan. Pagka nakahinto, pwedeng mag-cellphone. Hindi na. Nag-aaway-away pa tayo. Pero hindi naman talaga ipinatutupad. Oo. Napakalaki po ng ginagasta ng mga mamamayan sa paggawa po ng batas. Di ba naikwento na namin sa inyo ni Kumbatsero na pareho po kami nag-cover sa Kongreso, sa Senado, kung how a bill becomes a law, kung gaano kalaki po ang halaga na ginagastos po dyan, hanggang sa maging batas na pirmahan po ng presidente, ubod ng laking pera po ginagasta, pero hindi naman po pinapatupad. Ngayon, nagkikita-kita tong mga senador, congressman, mga leader ng Kongreso, sabi, hindi, mag-ledak tayo, ledak. Magpapagod yung House of Representatives, halimbawa. Tapos uupuan lang ng Senado. Ganon din naman. Pagpapagod ng Senado, uupuan naman ng lower house. Kaya importante. Tapos makakarinig ka ba na baglang kibot? Isa batas natin yan. Gawa tayo ng batas para dyan. Ayan, nako, napakagagaling yan. Lalo na yung mga ibang senador dyan. Nako. Anak ng bakang dalaga. Talagang mabubusit ka ng mga ganong pronouncements, Kumbatsero. Ito, magandang bagay na mag-usap-usap na po sila. At magkasundo na doon pa lang sa mga leader, Kumbatsero. Ano ba ang dapat nilang gawin? Huwag nang mag-aksaya ng ibang mag-focus na lang sa mga batas na mahalaga. Well, nabanggit ko na kanina, budget, hindi naman pwedeng hindi isasabatas yung budget. At yung iba, kuha na lang. Yun na lang ang tutukan. Pumunta kayo sa Bills and Index Division ng House. Katakot-takot.
na papel. Oo, Sa talaga. papel pa lang. Nalulunod ho sa Oo. dami ng mga papel doon ng ang mga staff ng Kongreso. Nire-refile lang naman. Oh, marami doon nire-refile lang. Nire-refile lang Unahan yan. Oo. Unahan di ng ba, nung pag-file. araw kumbatsero, meron tayong batas na isinusulong na hanggang ngayon naman, hindi naman naisa sa batas. Na bago ka magkaroon ng sarili mong sasakyan, o bago ka maka-purchase ng sarili mong sasakyan at irehistro ng LTO, dapat meron kang sariling garahe. Yung iba, tatlo sasakyan, walang kahit na parking slot. Sa Kaya kalsada. nagkaka-impact. Kaya nga pinagawa yung kalsada. Oo. Hindi ba? Para maging parking. Ay, naku, may mga batas na dapat ang unahin. Hindi pinapansin ng Kongreso. Bungangaan lang ng bungangaan doon. Kasi nga, hindi sila nagkakausap, hindi nag-uusap. Ayan. Ngayon, Ayan. napakaganda ho nitong pangyayaring ginawa ito. Nung pang panahon ng itong in the recent past lang sa panahon ng BBM administration, hindi ba ito ginawa ng Senate and House? Meron kumbatsero, pero dahil nga they don't see eye to eye, gawa nitong So nagmi-meeting sila, hindi nakatingin sa isa't isa? Hindi nakatingin sa isa't isa. Yung isa nakayuko, yung isa nakatingala. Nakatingala. Ngayon, hindi natin malaman kung may mangyayari na ba dito. Sa simula, sa mga nakikita nating senyales, mukhang maayos. Mukhang maayos so itong pagtatagpong ito. Bagamat sa panig ng Senado, ilan lang ba? Dalawa lang yata sila, no? Dalawa lang. Kung nakita natin yan, si Senate President Chis Escudero. May hawak pa bang wine si Senate President nung dumating dyan? Yung bang inabot ni First Lady, hawak pa rin niya hanggang... Baka nilagok na rin niya. Sabi niya, lalamig. Iinit. Saka si Senator Tolentino. Dalawa lang Dalawa lang. Samantalang sa House, full force. Full force lagi yan Si Speaker yata, tuwing itataas ni Speaker yung kamay. Sabihin ni Dong Gonzales, ano po yun, sir? Saka si Congressman Saldico. Ano po yun? May kailangan ba kayo? Ano yun? Ganon ka-smarte ang mga tao dyan sa House. Ang mga kumpatsero ng bayan, Kongdong! Katunying at Ka-Jerry. Parang customer ng isang Michelin restaurant. Laging Tataas lang ni speaker yung magkakamot lang. Magkakamot lang. Ano po yun, sir? Hindi, magkakamot lang ako. Makadalang ulo ko. Gusto ba, kamutin ko, sir? Good morning Ganon po. ba si Kongdong? Ano ba siya? Senior Deputy Speaker. Uy, ano yun? Kongdong, mukhang mabigat ang laban dyan sa Pampanga, ha? Huwag mo naman tinatakot. Kongdong, mukhang Huwag mo tinatakot. kahit marami ka pang naipon, Kongdong. Huwag masyadong tinatakot si Kongdong. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung meron... takot na nga eh. Kinukumusta ka pala ni Wantu. Ni Wantu. Ni Bong Pineda. At syempre, ni dating Pangulong Gloria Macapagal Dating Arroyo. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Na pinalitan mo. Oo. Sa pagiging Senior Deputy Speaker ng House of Representatives. Ayun. Alam mo na, Kongdong. Maya pabak, kay Kong mga kabalin. Matalaka mo. Yun po pala mamaya nga pag-usapan natin yung wine na yan sa Bandanur, sa Malacanang. Yung nakatayo si Senate President Chis Escudero. Pakita mo nga, Mother. May video ka ba nun? Meron. Matindi Sige nga, pakita nga natin. Yung Ayan. Hindi, ito nakita na natin yung pinanggalingan nun. Yung pinanggalingan. Yung naglalakad yung Pangulo. Pwede bang i-atras ng konti? Meron ka bang buong i-atras nyo ng konti kasi yung pagkakuha na lang yun Pero ito, yung pagkakuha, nung unang ang akala ng ako nung unang tingin ko kasi diyan, akala ko nga may hawak ang may-ari nung alak si First Lady. Ako na pinahawakan lang niya na inabot niya na parang waiter si Senate President Cheese na parang tapos na ako diyan. Parang ganoon, di ba? Ganoon naman sa mga party pag may mga nag-iikot na mga waiter, yung cocktails, meron yung kanya, may hawak ng palanggan, bandihado. Kukunin mo tapos pag babalik mo na. So
So parang akala ko gano'n na nangyari. Yun din ang parehong-pareho tayo ng pagkaintindi. Ito Yung pala, pala, naglalakad pa lang gano'n galing sa pakipag-istima ng katakot-takot na embahador, itong mag-asawa. Naglalakad sila, tapos nung dumating na gano'n, nakita mo, nag-usap pa, may maliit na, yung nagkabatian small talk, itong si Cheese Escudero, Senate President, saka si First Lady. Tapos, saka, hindi kasi natin alam kung ano pinag-usapan nila. Tapos, saka kinuha niya yung, yung iniinom ni Cheese. Yung palang ininom na yun ni First Lady, yun yung iniinom ni Cheese na wine. Lumagok siya, tapos isinoli na niya. Binalik. Tapos kasi tinawag siya, ma'am, dito yung sayo. Di ba, may nag-abot sa kanya Sa likod, ng sarili niyang wine. Mamaya nga, habang hindi pa din natin nakikita yung buo. Tsaka pinapagising din natin si Senate President Cheese. Eto na, naglalakad silang mag-asawa, kumaliwa. Ayan, may konting usapan, nag-usap-usap, nagsalita ng konti si Kwan. Ayun, kinuha yung wine. Ayun. Ininom. May binalik. Ma'am, eto sa'yo. May nagsabi, ma'am, eto sa'yo. Tinignan ni Cheese. Si Cheese ngayon, hindi niya alam ngayon kung iinumin niya ba yung natira. Yun ang tanong. Ininom pa ba ni Senate President Cheese ang natira sa kanyang baso? Mamaya po, ipaglilingkod po namin yan kung sasagutin ni Senator Cheese Escudero ang tawag natin mula pa kagabi. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Uy, andyan na si Giselle. Si Mayora. Mayora Giselle. Andyan na. Lakyam, Diap, Dihon, 6:22 ng umaga. Oy, Ahiya, Jelom Tang, huwag kang magtatampo pagka hindi. Pag si Alice Go. Achi, Ahiya, Mr. Jelom Tang. Ayan. Lakyam, Diap, Sahun, 6:23 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time, makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Narito na ang ating ACS Headlines. Tax collection ng Bureau of Customs lumagpas sa target sa nakalipas na 6 na buwan ng taon. Halaga ng piso bahagyang nakabawi kontra dolyar. Tingin sa kuryente ng Meralco, tataas ng mahigit 60 centavos ngayong buwan. Senate President Cheese Escudero may paliwanag sa viral video sa pag-inom ni First Lady Liza sa kanyang wine glass. Gentleman lang daw siya. 3.6 million na aspiring voters nagparehistro para sa 2025 midterm election. At sunog sa Tondo, Maynila, itinuturing na isang kaso ng arson. 16 na pamilyang apektado, fire volunteer na kuryente pa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. unahin natin ang ACS Good News. Masayang ibinalita ng Bureau of Customs na nalampasan ito ang target collection sa nakalipas na 6 na buwan. Na naman? Inaasahan tatas pa ito sa pagtatapos ng second quarter o sa second half ng 2024. Ano ba yan? Ayon kay Nalagpasan na naman? Ayon kay Attorney Vincent Philip Marunilla, Aba. Assistant Commissioner at Spokesperson ng Customs. Attorney. Resulta ito ng mga ipinatupad na bagong sistema ni Customs Nino? Commissioner Benvenido Rubio.
upang matiyak na hindi makakalusot ang mga mandaraya Ayan. at umiiwas na magbayad ng buwis sa inaangkat nilang produkto. Sinabi ni Ascom Maronilla na tumaas ng 10 bilyong piso ang kanilang surplus pagdating sa koleksyon mula pa sa umpisa ng taon. Malaki ang itinaas kumpara sa unang 6 na buwan noong nakaraang taon. Nabatid na ang mataas na surplus sa koleksyon ng buwis ay mula sa high-value goods tulad ng imported na bigas, steel products, mga sasakyan, produktong petrolyo at tamang pagbubuwis sa mga pumapasok na kalakal sa bansa. Samantala, muling nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Lumakas ng 10 centavos ang piso at nagsara sa 58.58 kada dolyar. Ayon kay Michael Recafort, ang tatay ni Giselle. Tatay ba ni Giselle? Giselle, tatay mo ba to? Mayora? Malamang. Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, bunso dito ng bahagyang pagkalma ng inflation sa Amerika. Bumaba naman sa 6,390.83 ang Philippine Stocks Exchange Index matapos matapyasan ng 0.30%. Alas 6:31 na ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Tataas na naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa Meralco, aabot sa 64 centavos per kilowatt hour ang madadagdag sa June billing bunsod ng mas mataas na pass-through charges ng pagtaas ng generation charge. So ang tumaas ay generation charge. Epekto daw po yan ng mataas na presyo ng doon sa wholesale electricity spot market. Nangahulugan po ito na magiging 12 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong June, mas mataas kumpara sa higit 11 pesos per kilowatt hour na singil noong Mayo. Alas 6:32 ang ating oras, may paaba kay Kongan mga kabalen, gising na ba kayo? Pinutakte ng netizens ang video ng Vendionor sa Malacanang kung saan tila naging waiter. O sabi ng iba butler. Itong si Senate President Cheese Escudero. Sa event itong Araw ng Kalayaan, kinuha ni First Lady, makikita sa video na kinuha ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang wine glass ni Escudero habang nakikipag-usap ito kay Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos inumin ng unang ginang ang wine, ay ibinalik niya ito kay Senate President Cheese at saka nakihalubilo sa ibang guest. Pero sabi ni Senate President Escudero, naging maginoo lamang siya sa may bahay ng Pangulo at hindi raw ito dapat na masamain at bigyan ng anumang kulay. Ayun, saka andun pa naman, hawak pa naman pala eh. May laman pa rin. May natira naman pala. Hindi naman pala inubos ni First Lady. Parang ipinantay lang niya sa iniinom ni Speaker eh. O ayan, pantay na. Ayan, bumubulong pa. Tsaka masaya silang nagbubulungan. Dahil dati na yata talagang magkakilala. Matagal na. Mga law school pa lang nasa Ateneo yata si First Lady at nasa ko naman sa UP si Cheese Escudero. Anyway, mamaya meron tayong update diyan. Doon po sa mga motorista po natin, baka kayo makarating dyan sa tapat ng Francis Market sa Malabon. Bakit? Si Kakiko, nagtitinda ng kape. May palengke na pala. Dyan sa Malabon? Si Francis Market sa Malabon, sa tapat niyan, nandyan po si Sherwin Alfaro. Yan po namimigay ng pera? Namimigay ng pera. At nagdidikit ng sticker? Pagka may sticker kayo, para na kayong tumama sa wedding. Si Mayor Jeannie Sandoval kaya nakapagpakabit na ng sticker ng DZRH. Magpakabit na kayo ng sticker, Mayor Sandoval, at baka maunahan kayo magpakabit ni Congresswoman Jay Lacson. Noel, nako. Alam mo naman. Unahan sa sticker yan. Mukhang maganda laban dyan sa Malabon, kumbachero. Ganun ba? Parehong babae. Talaga. Parehong babae. Putputan din ba yan? Ay, malamang putputan yan. Para sa Caloocan. Parang sa Caloocan, si Mayor Along Malapitan, mukhang lalabanan talaga nitong si Senator Trillanes. At sa latest na survey, teka, titingnan ko. Putputan. Dikit na dikit. Matindi, kumbachero. Yung mga taga-Caloocan, makinig kayo. Tingnan nyo mo. Ito survey. Ito survey. Pakinggan ninyo. Ito ay survey
Putputan po ito. Mm. Ito po ay survey ng SWS. Oo. April 5 to 10. Oo, Putputan po, mga taga-Caloocan. Ho. Si Mayor Along Malapitan Oo, ay nakakuha ng 85%. 85%. 85% na sa survey. Oo, tapos At malapit lang yung kanyang yung lalaban. yung pinakamalapit na yung pinakamalapit na katunggali. Ay Tumutugon sa pangalang Antonio 13. Dikit na ano. Dikit na, putputan nga laban. Putputan, no? Putputan, no? Putputan. Talaga, mabira. Ayos, sir. Ayun, magandang umaga po sa mga taga-Caloocan. Putputan. At magandang umaga rin, siyempre, dyan sa mga taga Valenzuela. At, Mayor Rex Gatchalian. West yan. Si Mayor West yan. Siya na ba? Si Rex, DSWD Secretary. DSWD. Magandang umaga kay Mayor Toby Chanco. Ayan, Mayor Toby Chanco. At magandang umaga rin siyempre kay Mayor Ginny Sandoval at kay Congresswoman J. Lacson Noel. No hitting below the belt, Abay, ha? Nangangusapan na kailangan maginoong labanan. Ayan. Ikaw naman. Ako ba? Ikaw Ako na. na ba? Samantala, isang drug addict ang tinutugis ngayon ng Manila Police District sa hinalang ito ang nasa likod ng sunog dyan sa Tondo, Maynila. Ito. 16 na pamilya, kumbatsero, ang naapektuhan ng sunog na yan at may nakuryente pang fire volunteer. Kaugnay niyan, may follow-up report ang ating RH29. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Very, Anthony, pinuntahan ko itong sunog na nangyari kahapon dito sa Kapulong, sa may Quirino Street, Kapulong sa Tondo, Maynila. At hinahanap pa rin hanggang sa ngayon yung sinasabing addict na nanunog dito sa kanyang bahay sa ikalawang palapag itong naturang lugar. Isa sa mga nakasaksi, Anthony, katabi ko, si Mang Mario Carvajal. Andito po kayo kahapon. Ano pong nakita nyo? Si Masamang Usok, matis yan, sabi Usok. Ang nagsabi sa akin, yung doon sa may compound na malaki na ang apoy kasi nakaupo ko, hindi ko nakikita. Malaki na ang apoy, kuya. Kaya naalarma ako, lahat ng taong nakikita ko, sunog, tulungan niya, gibayin niya yung pinto. Sabi kong gano'n. Suspect. Hindi ko kasi, masama ng amoy, didiligtas ko naman sarili ko. Oo nga naman. Galing sa loob. Nakita siya ng CCTV, oh. Ano nakita? Siya tumatakbo. Ulabas galing sa pinto. Ano suot niya? Nakabrief. Kabrit na lang. Ubad. Sino yun? Sino yun, boy? Sino yung nakita? Yung, Suspect. ano pa pangalan ng suspect? Romualdo Oligario. Romualdo. Alias Loni. Ilan taon na po yun? 53. Puto kamay nun. Gumagamit ba ng illegal drugs? Sa tingin ko, talagang lulong na eh. Kasi nagsasalita na sa wala nang kausap eh. Nakailang beses niya na pag Yung una, doon sa bahay na atula ng mga kapitbahay. Yung pangalawa, dito sa gitna. Nagsunog ng mga kahoy, dinidila ngayong kuryente. Ayun, kahapon. Natuluyan na. Yan umaga. Yung una, gabi. Yan, Anthony, isa sa mga kamag-anak si pong malayo. Yung lola niyan, tsaka lolo niyan, tsaka lolo ko magkapatid. Pero pag sa tinatawag na ganyan na hindi accident yan gawa, ay maski ka mag-anak, maalarm mo kasi perwisyong malaki yan eh. Oo nga, ano. Walang kuryente dyan ngayon, boy, sa lugar. Wala. Kaya pala nasa labas lahat ng tao, no? Nasunog yung poste doon, pati fire. Kasi ayan, no? Sunog yan dyan eh. Ang daming na-perwisyo dyan, no? Talaga. Ano ba iniinom ni Kuya, boy? Ano ininom niya? Tubig. Tubig lang. Naalmusal lang niya. Oo nga. Buti hindi mo nakainom. Oo. Hindi nga rin naalala siguro. So nasaan na? Nasaan na yung suspect, boy?
Wala, tumakas na eh. Nakita Tumakas. nga sa CCTV na nakabrief, nakaubad. Yun ang nakita nila kahapon na talagang yun ang duda nila. Ang walong structure maraming pamilya rin yung nawala ng tahanan dito sa sunog. Mailiit na iskinita to, pero yung mga truck ng bumbero ay doon sa kapulong na nagparada at pinagdugtong-dugtong nila yung hose para makarating dito sa sunog sa Quirino Street. Dahil sa magkatabing barangay to, barangay 108 saka 107. Yan yung palap natin. Hanggang ngayon ay hinahanap pa ang suspect na si Romualdo Oligario, 53 anyos, isa binata na siyang umano'y responsable sa nangyari sunog dito sa Quirino Street sa Tondo, Manila. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, Boy Gonzales, RH29. Kawawa naman yung ating mga kababayan dyan sa Tondo. Ulitin lang natin, dun po sa mga motorista na magagawi dyan sa Malabon, tapat po ng Francis Market, sa kanto ng MH Del Pilar at Governor Pascual Street sa Barangay Acacia. Naroon ang ating boy sticker. Si boy sticker ang nagdidikit ng sticker at namimigay pa ng pera. At may grocery pa. At may grocery pa. May t-shirt pa. Si Sherwin Alfaro o Yusek Gerly Amarillo ng NAPSI. Dating director sa opisina ni Senator Chis Escudero to eh. Ano ba? Si Senator Chis Escudero ba at saka si First Lady Lisa Araneta Marcos magkachokaran, matagal na ba silang magkachokaran? May mga ganun kasi kumbachero no? Meron ganun. May mga director Yusek Gerly Amarillo, magandang morning. Susunod. Tito Boy! Gaano na ba karami ang mga nakapagparehistro sa registration? Hanggang kailan pa ba to? Itong registration ng mga botante para sa eleksyon sa susunod na taon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:42 ng umaga. This time, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:48 na ng umaga, Engineer Tony Nanggel. 12 minutes Uy! bago ang alas 7 na umaga. Pumalo na sa 3.6 million na aspiring voters ang nagparehistro para sa midterm election sa Mayo ng susunod na taon. Ayon sa COMELEC, na proseso nila ang nasabing mga aplikasyon mula nang magsimula ang voter registration noong Pebrero. Pinakamaraming aplikante sa Calabarzon na nasa mahigit 632,000 at sinundan ng Metro Manila na may 510,000. Target ng COMELEC ang 3 milyong bagong botante hanggang sa pagtatapos ng registration sa September 30. Pwede pang humabol! Tiniyak ng Philippine National Police na masisibak sa kanilang hanay ang mga pulis eskalawag o mga pasaway na pulis na sangkot sa mga iligal na aktibidad. Ginawa ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pahayag kasunod ng pagkakaaresto sa isang pulis kolonel matapos na masangkot sa rentangay modus sa Parañaque at 4 na iba pang pulis na sangkot naman sa kidnapping ng 4 na dayuhan sa Pasay. Ayon sa PNP Chief, maging ang mga hepe ng mga pulis na masasangkot sa illegal na aktibidad ay mananagot din sa ilalim ng command responsibility. Mahigit 4 na po lamang ang mga pogo na lisensyado o legal na nag-ooperate sa bansa.
Sinabi sa DZRH ni PAGCOR Chairman Al Tenco, ito lamang ang natitira mula sa dating halos 300 na may lisensya pero binawi dahil sa mga irregularidad. Paliwanag ni Chairman Tenco, nagpapatuloy ang mga operasyon nito dahil kahit isinyat daw na ang kanilang operasyon ay lumilipat lamang ito sa ibang lugar para doon muling mag-operate. Inaasahang aabot sa 4.6 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon. Ito ay makaraang bawasan ng gobyerno ng 15% ang taripa sa bigas mula sa dating 35%. Batay ito sa pagtaya ng United States Department of Agriculture na kung magkakatotoo ay ang Pilipinas na ang may pinakamaraming aangkating bigas sa loob ng 3 taon mula noong 2023 hanggang 2025. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sherwin Alparo, susunod na. Balitang Ang swerte! Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ang tanong, anong oras na, kumbachero? 6:57 na pala ng umaga, Kuya Jerry Labasan. Magandang morning. Magandang morning. At birthday pala ngayon ni Assistant Secretary General Eli Cruz. Ayan, happy ng birthday. Department of Justice. Happy birthday, Sir Eli. At happy birthday din, kumbachero, kay Senator Bongo. Senator Bongo, birthday. Happy birthday, Senator Bongo. At happy birthday din, siyempre, kay Congressman Oka Malapitan. Congressman Oka Malapitan. Ay, magbe-birthday na si Kong Oka. Ngayong araw na Ngayon to. na ba yun? Oo, ngayong araw na to. Nakalimutan mo ba? yung invitation. Happy birthday Kong po. Oka, happy birthday. Oka Malapitan. Dapat tayo dyan. Meron. Sabi ni Sherwin, meron. Meron na. Namimigay si Sherwin ng ano? Ha? Ano na? Wala. Ano nangyari kay Sherwin? Ano nangyari? Ang bihirang pati sayang, akala ko nandyan eh. Mamaya na yun. Mamaya na lang. Mamaya na yun. Ay, sayang. Sayang na sayang. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Number KBP. Oras! Kapopoy. Ano oras na? Nahanap ko yung relo eh. Ayun. 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Yun. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes. It's a long weekend. Long weekend nga pala. Baka nagkakalimutan ha. Holiday nga pala sa Monday. Sa Monday, deklarado po yan. Regular holiday po yan. Pag regular holiday, Double pay. yun. Double pay. Parang pula po sa kalendaryo yan. Deklarasyon po ng Malacanang Idil Adha. Ayan. Ito po yung Idil Adha. Kaya mother, alam na ha? this. Alam mo na. Wala ako. Ikaw na naman dyan. Narito na po ang ulo ng ating mga paunahing balita. Batas na lumilikha ng Negros Island Region at pati na yung Real Property Reform Measure nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang panawagan sa Kongreso yung 17 priority bills ipasa bago matapos ang taon. Direktor ng Davao Regional Police Office, sinibak ilang opisyal binalasa.
Ating Congressman Arnulfo Teves nasa house arrest sa Timor-Leste. 6 na supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na may bit-bit na itak para harangin ang mga magsisilbi ng arrest warrant kakasuhan ng PNP. Pitos na nakalagay sa kahon ng sapatos iniwan sa isang simbahan sa QC. At nanay ng batang ginahasa na at pinatay pa sa Cavite, umapila kay Pangulong Bongbong Marcos na buhayin ang death penalty. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. alas 7:04 na ng umaga. Dapat nang ibalik ang parusang death penalty. Ito po ang naging panawagan ni Melissa Moreno, ina ng ginahasa at pinaslang na 11 anyos na batang si Rhea May sa General Trias, Cavite. Sa panayam ng DZRH, sinabi nito na nais niyang maiparamdam sa dalawang suspect ang sakit na naramdaman ng kanyang anak na pinagkaitan ng karapatang mabuhay at tuparin ang kanyang mga pangarap. Para kay Moreno, parusang kamatayan ang nararapat sa mga ito, kaya nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang death penalty sa bansa. Sa ating Pangulo, gusto ko po sanang paparusahan yung gumawa sa anak ko. Kung pwede lang po ibalik yung death penalty, sana gawin po nila. Yun lang po. Sige. Sana matulungan ninyo kami. Ito po ang tinig ng ina ng batang hinalay na pinaslang pa diyan po sa General Trias, Cavite. Samantala, isang fetus ang iniwan sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Ang fetus ay natagpuan ng isang usherette ng Santo Domingo Church na nakalagay sa isang kahon ng sapatos sa reception area ng simbahan noong Miyerkules ng gabi. Nang hanapin ito kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Nang buksan ng kahon, natagpuan ng isang lalaking fetus na may habang 5 pulgada. Kaagad na ipinalam ng barangay sa mga pulis ang insidente na mabilis na nagresponde sa lugar. Inaalam pa ng Quezon City Police kung sino nag-iwan ng fetus sa simbahan. Alas 7:06 ng umaga, kakasuhan ng PNP ang 6 na taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na tinangkang atakihin ang mga pulis na magsisilbi sana ng arrest warrant. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inihahanda na nila ang mga kasong obstruction of justice laban sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagbitbit ng itak at humarang sa mga pulis. Nangyari ito nang kumprontahin ang supporters ni Kibuloy ang mga pulis na pumasok sa Glory Mountain sa Davao City. 17 itak at isang marble gun ang nakumpiska ng pulisya mula sa mga taga-suporta ng pastor. Meron pa palang ganun, ano? Ganun. Bukod pa doon sa winater cannon, yung mga pulis. Oo, bukod pa to, kumbatsero. Yung water cannoning, pinalagpas na ng mga pulis. Kahit na sila'y basang-basa at siyempre, napigilan din silang magsilbi doon ng warrant. Pero yung may bit-bit na itak, iba na yun. Iba yun. Papatayin na sila nun. Talaga. Yun. Samantala, sinibak bilang direktor ng Davao Regional Police Office si Police Brigadier General Alegre Martinez at inilagay sa floating status. Epektibo ito ngayong Biyernes, 2 araw matapos ang bigong pagsisilbi ng warrant of arrest sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ililipat muna sa Personnel Holding and Accounting Unit sa ilalim ng Directorate for Personnel and Records Management si General Martinez. Papalitan siya ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Galing sa Communications and Engineering Service at dating hepe ng Quezon City Police District. Naku, matindi yan. Mabigat ito, matindi ito. Matindi yan, si General Torre. Si General Torre. Bukod kay Martinez, ililipat din sa PHAW sina Police Brigadier General Ronald Lee mula sa Director for Operations at Police Colonel Edwin Portento mula sa PNP Intelligence Group. Inimok po ng Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na ipasa ang 17 priority bills na inaprubahan ng LEDAC
o Legislative Executive Development Advisory Council bago matapos ang taon. Panawagan ito ng Pangulo kasunod ng paglagda sa Negros Island Region Act at the Real Property Valuation and Assessment Reform Act sa Malacanang kahapon. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga mambabatas sa pagpasa sa 2 priority measures at sinabing patunay ito sa suporta nila sa agenda ng administrasyon. Gayunman, hiniling niya sa kanya na ipasa sa kanila na ipasa na rin ang 17 natitirang LEDAC-approved priority bill sa pagtatapos ng taon, bilang po ang pag-amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act at amendment sa Government Procurement Reform Act. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa ceremonial signing sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na salig ang RA 12001 sa 8-point socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Layo nitong masiguro ang bureaucratic efficiency at mapalakas ang tax collection system para makalikha ng malaking kita, trabaho at investments. Ayon sa Pangulo, bahagi rin ito ng modernisasyon sa mga LGUs sa pamamagitan ng paglikha ng Real Property Information System, isang komprehensibong digitalized real property tax administration. It is one of our priority legislations and is included in the common legislative agenda. The law is in line with our 8-point socio-economic agenda, wherein we put a primacy on the pursuit of bureaucratic efficiency that is driven by transparency, digitalization, and the practice of innovative work processes in the civil service. Tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Standby lang, Sherwin Alfaro. Isinabatas na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magtatatag ng Negros Island Region. Sa ilalim po ng Republic Act 12,000, ibubukod ng rehiyon ang Negros Occidental, Negros Oriental, Bacolod City at Siquijor. Ayon sa Pangulo, long overdue ng Negros Island Region na layong makonsolidate ang mga hakbang, serbisyo at resources para sa mga Negrenses. Naniniwala ang Pangulo na mas magiging epektibo at episyente ang pagdadala ng serbisyo publiko ng gobyerno sa rehiyon. Sa ngayon, 18 na ang mga rehiyon sa Pilipinas. This union is long overdue and makes very practical sense, especially in the Negros Island, where people are located on one island but are governed under separate administrative region. Today, thanks to the work of our legislators, the new Negros Island region will be a bulwark of greater growth as well as a conduit for more effective and efficient delivery of essential services in the region. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:11 ang ating oras. Sa ibang balita, naka-house arrest na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa Timor-Leste habang dinidinig ang kanyang extradition case. Ayon sa Timor-Leste media agency na hatutan.com, flight risk si Teves dahil meron itong financial means para lumabas ng bansa. Kinumpirma ito ng Department of Justice at sinabing nasa 24-hour security ang dating mambabatas at kung saan pamilya lang nito ang papayagang bumisita sa kanya. Dumating si Teves sa Timor-Leste sakay ng private plane noong April 2023 at nakatira sa bahay na $10,000 o higit kalahating milyong piso ang buwan ng upa. Aba. Sinasabing kasama ng dating kongresista ang kanyang misis at 2 anak at may 20 siyang tauhan na kinabibilangan ng 10 Pinoy at 10 Timorese. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Andito na siya. Andiyan ka na ba talaga? Si Sherwin Alfaro, meron po tayong mas malakas stickering promo. Ano ba mga nagdadaan dyan sa tapat ng palengke? Ano yan dyan, kumbatsero? Yung mga naghahatid ng mga mamamalengke. Mga tricycle siguro. O kaya jeep. Pedicab. Ayan. Pwede, basta't sasakyan, pwede dyan. Alamin natin ang balita, ang update dyan sa kinaroroonan ni Sherwin Alfaro. Ninong!
Maganda morning! Go, go, go! Go, Sherwin! Katunying ka Jerry dito sa Maya Francis sa Barangay Acacia sa Malabon City, talaga namang malakasan ang pakikinig hindi lang ng mga sasakyan kundi pati mga toda ang from Toda Terminal dito sa Barangay Acacia sa May Francis Market. Ayan, mga tricycle. Itong tricycle nito na nagpadikit ng DZRH sticker dahil ayun malakasan silang nanonood ng live ng DZRH sa kanilang cellphone. At ang una-una nagpadikit ng kanyang sticker sa kanyang tricycle ay si Ranel Pinto po. Si Kuya Ranel, palagi ka nakatuning sa DZRH. Opo. Sino paborito mong announcer sa DZRH? Anthony Taberna, saka si Jerry Baha po. Pagiging abogado ka pa, Anthony. Kaya nag-Amerikana ako eh. Si Taberna. At si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Yun! Kaswerte naman, ano? Dahil wala ka. Maraming salamat po sa bumubuo ng DZRH saka sa Dos por Dos. Dahil magkaka-uniforme na kayo dito sa Toda, wala pa kayong uniforme? Wala pa po. Ngayon pa lang. Maraming salamat po. Magkaka-uniforme na kayo ng DZRH sa Toda. Thank you. Maraming salamat po. Yan ang magiging uniforme nila, Sherwin. Bibigyan natin sa mga tricycle dito para magkaroon ng uniforme. Aba. Kung anong kulay mga sinusuot nila. Maganda yan. May nakaputi. May Katol. May naka-blue. May Ayan. nakaputi, may naka-blue. Ang linis kapag ka nakaputi lahat, di ba? Tama. Sila nakaputi, naka-DZRH t-shirt. At syempre, kuya, dahil palagi ka nakasunin sa DZRH, meron ka rin grocery bag. Yehey! Maraming salamat po. Tigno, naka-bluetooth lang yung DZRH sa kanyang sasakyan, sa kanyang motorsiklo. Kaya naman malakas na napapakinggan. Kaya Ayun, may Bluetooth mga toda dyan. Pati mga toda ay nahamon natin. Makinig kayo sa DZRH. Dahil baka kami na magpa-uniforme sa inyo, mananalo pa kayo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas. Promo Ars number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Ayun! Thank you, Sherwin, at sa mga kababayan po natin na laging nakatutok sa DZRH. Maraming salamat po sa inyo. Lalo pat malapit na ang 85th anniversary ng DZRH. Sama-sama tayo sa 85. Ayan, sandali po lamang. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Standby lang, Noche Kaka sa RH5 Al Gonzales. Oras po natin 7:16 ng umaga. Ang oras ay hatid Military uniforms na sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero sabi ni PAOK spokesperson Winston John Casio, luma na ang mga authentic na uniforme ng People's Liberation Army ng China. Posible anyang nagtatrabaho o may-ari ng Pogo ang ilang veteran Chinese military personnel o kaya ay military collection lang ang mga uniforme. Yun. Humaba na ng humaba yung kwento niyang sa uniforme na yan. Matatandaang may nadiscovery ring badge na isang Chinese military sergeant sa nasabing Pogo Hub. Alam mo, kumbatsero, pasensya na kayo ha. Na-OA na ako dun sa mga raid ng Pogo na to eh. Halimbawa na lang, ulitin ko, pasensya na ha. Halimbawa na lang yung tungkol dun sa prostitution daw. May prostitution daw sa loob ng Pogo na meron daw may aquarium. Mayroon daw kwarto. Yun, sa mga hindi ho nakakaalam, yung aquarium, yan daw ho yung lugar kung saan ang mga babae, mga nakaupo, tapos may salamin at pipiliin ng lalaki. May mga numero yung mga babae. Yes, may mga numero, tapos papasok ko na sa isang karaoke, parang VIP room. Tapos pagka kasamang ka-table, may ka-table. Naka-table yung mga babae. At pagkatapos, pagka yung ibang babae isasama sa isang hiwalay na kwarto, meron daw kwarto doon na parang motel ang itsura. Eh di amazed yung mga yung ibang may ganyan ba dyan? May ganyan. Krimen yan, krimen. Grabe yan. Wag nyo nga kaming Ang dami ho niyan dito sa Metro Manila. Ang tatanda na natin dito. Alam niyo yung OA, na-OA yan ako dito sa na to, Kumbatsero eh. Para bagang
Wag nyo nga kami, tanongin sa isang senador dyan na laging laman ng Quezon Avenue. Tanongin nyo sa isang senador. Tanongin nyo kung saan ba siya naglalalagi. Gabi-gabi. Ganun mismo yung itsura nung pinagbababara nung senador. Senador lang ba? Congressman? Congressman din. General. Yan din ang tapos para bang gulat na gulat yung paok dahil may ganito. Anak ng bakang dalaga. Kung yun ang gagawing dahilan, kumbatsero, para panagutin ang mayor, mauubos ang mayor dito. Mauubos ang mayor dito. Halimbawa, may natuklasang putatsingan. Ang tawag ng iba doon sa taga Nueva Ecija. Putatsingan. Putatsingan sa isang lugar at panagutin ng mayor. Mauubos ang mayor. Ubos ang mayor. Mauubos ang mayor. Sa dami niyan. Wag nga kayong nakakabusit nakakabusit. Halimbawa, itong may nakitang isang uniforme ng PLA. Ito, kwento. Espiya to. Kaya humaba na ng humaba. May nakuha lang na isang uniforme. Kung marami sana. Oo, tapos may mga... halimbawa, parang uniforme ng pang isang platoon o isang batalyon. Medyo maalarma tayo doon. Isang pares lang Mario Joseph naman. Umagal na lang gusto yung kwento dyan. Nanang ko po. Alas 7:25 ang ating oras. Samantala, dinagdagan na ng Department of Foreign Affairs ang requirements para sa mga Chinese national na mag-apply ng temporary visitor's visa. Kailangan na ng Chinese Social Insurance Record Certificates na dapat ay rehistrado ng hindi bababa sa 6 na buwan kapag isinumite ito para sa visa application. Exempted naman ang mga naka-enroll sa primary, secondary o college pero dapat may proof of enrollment at ang mga retirees naman na 50 retirees na 55 anyos pataas. Ayon sa DFA, magiging case-to-case basis naman ang pagkonsidera sa iba pang mga exemptions. Winasak ng Bureau of Customs ang halos 600 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na nakumpiska sa iba't ibang operasyon sa Western Mindanao. Pinaunahan ng BOC Port of Zamboanga ang pagsira sa mga sigarilyo sa nirerentahang bodega ng Customs sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Kabilang sa mga winasak gamit ang payloader ang mahigit 8,000 master cases, mahigit 1,000 rims ng sigarilyo at saka dinispose sa sanitary landfill. Ang pagwasak sa smuggled cigarette ay batay na rin sa kautusan ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ipinaliwanag po ni Commissioner Bienvenido Rubio ang kahalagahan ng transparency at pag-iwas ng publiko sa mga ipinagbabawal na produkto ng tabako. Sumiklab ang panibagong word war sa pagitan ng Senado at Kamara dahil sa issue ng OA na budget para sa tinatayong Senate building sa Taguig. Akala ko ba magkasundo na ang dalawa. Una ng pinuna ng tinaguriang Young Guns ng Kamara ang anila ay pag-aaksaya ng pondo ng Senado dahil sa naturang gusali itong Senate building. Sinabi pa ng mga ito na dapat ay busisiin ang pagtriple ng pondo para sa bagong gusali upang matiyak na epektibong magagamit ang bawat sentimo. Pero bumuelta naman si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at iginit na bago sitahin ang Senado kaugnay ng itinatayong gusali ay dapat munang aralin ng Kamara ang pagtaas ng kanilang budget mula sa 27 billion mula sa dating 15 billion pesos lamang. Ayun. So opposition sa Senate at yung Young Guns. Sino ba itong mga Young Guns na ere? The Young Guns. Once yata. Darling, we're the Young Guns. Nawawala na yung yung inter-parliamentary courtesy na tinatawag. Wala na. Those were the days. Samantala, meron pa ba tayo nung yung dati? Meron ba yan? Yan. Metro Manila ngayon. Makibalita tayo sa ating mga masisipag na RH reporters. Ito daw pong kadiwa ng Pangulo ngayong araw sa mga lugar ng Metro Manila. Ano ba to? Bago ba to? Bago ba tong mga kadiwa ng Pangulo na to? O pinuno ng laman? Yan ang maganda, laging may laman. Alamin natin ang balita sa Quezon City mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, naglatag na ng panuntunan para dun sa target priority
ng pagbibenta ng murang bigas dito sa Kadiwa Center, dito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture. Ito ang aksyon ng DA Kadiwa Center bilang tugon sa rekomendasyon ng Farmers Cooperative na bigyang prioridad sa pagbibenta ng murang bigas yung mga senior citizen. Bukod sa mga senior citizen ay kabilang din doon sa prioridad sa Seniors. pagbibenta ng bigas. Gerrit Anthony, sa hanggang 29 pesos kada kilo ay ang mga PWDs, Yan. mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at maging yung mga single parent o yung mga solo parent. Simula pa nung Lunes, Adyes ng Hunyo, nang ipatupad itong panuntunan ito, at ayon sa Kadiwa Center ay mari din namang mag-utos ng kaanak doon sa mga halimbawa yung senior citizen, mari naman siyang mag-utos ng kanyang apo kung sinong available na kanyang kaanak. Basta't magbigay lamang ito ng autorisasyon. Ibigay. So yung mga Val, so yung mga hindi PWD, hindi senior citizen, hindi kasama sa 4Ps at double parent ay hindi pwedeng pumili. Ganun ba? Bibigyan din, may pagkakataon din na pwede silang mabigyan kung naman yung nakapila. Basta't priority yung Priority lang. Priority sila. So bebentahan din kasi baka magselos naman yung mga yung mga pinondohan naman ng anong tawag doon, yung ayuda doon sa Yung mga akap. yung akap. Yung mga minimum wage earners nakapos din. Oo. 'Di ba? Dapat meron din silang pagkakataon na makabili diyan. Pero priority itong mga sektor na nabanggit, Jerry, para nang sa ganun mas marami yung mga matulungan na ating mga kababayan. Lahat ng mga nakapila ngayon dito sa bahagi nitong Kadiwa Center, dito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture. Pasok ba? Pasok? Pasok dun sa nabanggit na mga sektor. Although mayroon kang makikita na mas mga bata, pero dala nila yung autorisasyon. May autorisasyon. Alam na nila, no? Teka muna, Val, ang ganda nung itsura na yan. Parang convenience store ang dating. Correct, oo. Parang convenience store. At dahil naka-aircon pa ito. Kaya convenient na convenient. Kaya nga lamang, Anthony, hindi naman magkakasya yung napakarami nating mga kababayan. Kaya nakapila pa. Pila sa labas. Ayan nga. Napauna lang lamang. Ilang minuto? Wala bang walang oras? O ikaw, meron kang 5 minuto para mamalengke. Go! Ikot ngayon yung mga ganun para maraming ma-accommodate. Okay, pasampu-sampu. Wala namang ganun. Basta't matindi lang naman ng ating mga kababayan yung kanilang mga dapat mga bilhin. Siyempre, ang particular dito, yung murang bigas na ayon doon sa nakausap natin kanina, yung 55 pesos na presyo ng bigas doon sa mga palengke ay halos wala nang pinag-iba doon sa 29 pesos na mabibili sa iba't ibang mga Kadiwa So okay din. Okay ang quality. Yung quality ay talagang pasok doon sa standard na dapat na makain ng sambayan ng Pilipino. Dito sa labas ng department, dito sa mga nakikita mo, Val, na bumibili ng bigas, ilan yung pinakamarami anong karaniwan na binibili? Ilang kilo? Nako, limitado na lang sa 3 kilo. Hanggang 3 kilo lang. 3 kilo. Limitado na lamang dahil kaninang binabanggit ng pamunuan ng ADC Kadiwa Center ay nasa 170 kilos ng 170 na sako ng bigas yung kanilang supply ngayong linggong ito na inaasahang mauubos na yung ng 70 sako ng bigas na tag 50 kilos ang bawat sako inaasahang maubos na ngayong maghapong ito dahil bukas ang ADC Kadiwa Center mula Lunes hanggang Biyernes lamang at magsasara kapag araw ng Sabado at araw ng Linggo. So yung palang mga nakasupot-supot na yon, tigta 3 kilo na yon. 3 kilo na yun, Pero pwede bang pasabay? Pasabay? Yung uso ngayon na pasabay. Hindi pwede. Basta mayroong autorisasyon at mayroong IT sector na nabanggit Jerry at Anthony ay pwede namang mapagbigyan at tinitingnan ng gwardiya nitong ADC Center yung autorisasyon at papel na hawak nung inutusan na bumili ng murang bigas dito sa Kadiwa. Mga gaano karami yung nakapila dyan sa labas?
Siguro sa pagtaya ko, more or less, mga nasa 50 mahigit pa. Ibig sabihin, alam na ng ating mga kababayan kung saan sila bibili ng mura. Kaya yung ating panawagan sa gobyerno gawing mas marami yung Kadiwa stores na yan. Kung pwede, bawat barangay meron. May 200 mahigit na as of now, Anthony. Yung bilang ng mga Kadiwa Center na nasa iba't ibang mga lugar at dito sa Metro Manila ay mayroong 5 bukod pa dun sa mga Kadiwa Center na nilalabas naman o sponsored ng iba't ibang local government units katulad dun sa nire-report ni Noche Cacas kanina. Diyan sa bahagi ng South yan ay mula naman sa local government units. Yung 5 mga Kadiwa Center na nandito sa Metro Manila na pinamumunuan ng Department of Agriculture ay dito sa Quezon City, sa punong tanggapan ng DA, diyan sa bahagi ng Liano Road sa Caloocan City, ang Amba Housing sa Lamesa sa Ugong Valenzuela, ang Pelpida Compound sa Barangay Talondos, Las Piñas, at ang Plant Industry diyan naman sa bahagi ng San Andres Street, diyan sa Malate, sa lungsod ng Maynila. So yan ang sitwasyon at bukod dun sa mga ibinebentang murang bigas sa Jared Anthony, ibigyan ko lamang kayo ng presyo nitong mabibili. Meron pa ba? Meron pa pala. Bukod dun sa bigas, meron pang mga gulay. Yung 300 pesos na presyo ng gulay sa mga palengke, dito'y 180 pesos lamang mabibili. Yung sibuyas na mabibili ng 120 pesos doon sa ibang mga palengke, 90 hanggang 80 pesos lamang dito sa Kadiwa Center. Yung kamatis, 60 pesos. Sa ibang mga palengke, nasa 80 to 90 pesos. Yung talong, 80 pesos lamang dito, 100. Yung nasa mahigit 100 ang presyo nito sa ibang mga palengke. Abang yung presyo naman, katulad ng broccoli, yung 180 pesos dito sa ibang mga palengke ay mabibili mo sa napakataas na halagang 350 pesos. Mula rito sa Kadiwa Center, dito sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Punta naman natin ang kinaroroonan ni Noche Cacas. Kami Noche sa Pasay. Go, go, go! Umarangkada na rin ang kadiwa ng Pangulo ngayon dito sa Pasay City Hall. Mabibili sa murang presyo ang bigas halagang 39 pesos ang kilo. Bukod sa murang bigas, Ba't mas mahal dyan? Ba't mas mahal dyan? Doon kay Val, 29 lang. Dito 39 39 pesos ang sabi siguro ng mga nagtitinda sa hindi, pumunta kayo Quezon City, mamasahe kayo. Mas malaki pa pero bukod sa murang bigas, mabibili rin na ngayon dito ang isda, prutas, gulay at iba pang agri-products. Mas mura ka-Jared Kadunying ang mga ibinibenta dito sa kadiwa ng Pangulo kaysa mga palengke. Kaya inaanyayahan ng Pasay LGU ang pasayin nyo na bumili. Saan lugar ulit yan? Sa City Hall. Sa City Hall mismo? Mismo sa harapan ng dito sa yung pinaka-garden dyan. Parking pala. Parang temporary lang Noche ang itsura, no? Parang mga tent lang Ayan na pala. Ayan. Pangatlong sigwada na ito ng kadiwa ng Pangulo dahil nung una ay tulog sa mismong Cuneta Astrodome sa may Rojas Boulevard. At kaya inanyayahan ng mga Pasay LGU ang pasayin nyo na bumili dahil hanggang alas 4 rito ng hapon. Tulong na rin. Mas mura ba dyan? Lumakad ka lang ng konti sa Libertad. Andiyan na, palengke na yan. Oo. Pero mas mura. Kuya Jerry at Katunying. Kumpara doon sa Libertad Market. Nasa likod lang yan, yung Pasay City West High School Yan nag-high school si Jerry. Abisado Jerry. Kumusta ba yung mga preso dyan? Yung mga preso dyan, kumusta? Sa likod ng City Hall. Andun. At kinakawayan ka ba? Dati ka Jerry, merong yung press office ng Pasay, yung Trimedia, pero inalis na
na nandito na sa mismo sa loob ng City Hall. Kaya inanyayahan sa mga pasayenyo na gustong makabili ng murang agri-products, tumungo na kayo ngayon dito dahil hanggang alas 4 lang ito ng hapon at tulong na rin ito sa mga local farmers. Mula sa nanan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Dr. Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Noche, 7:39. 7:39 ng ating oras. Lipat tayo sa... balik tayo sa Malabon. Malabon. Ando ng ating RH23 Edwin Duque. Meron palang isang programang inulunsad doon. Alamin na at andun din ang MMDA. Aba, ano ba yan? RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Edwin! Jerry Katujik, kasabay ng pag-lunch kayo ng programa ng MMDA. Ito yung bayanihan sa barangay ay ang barangay Tanyong ang napili dito sa Buka Kamaraon sa araw na ito. Ito ay personal na dumating dito at dumalo si MMDA Chairman Atty. Don Artes at Mayor Jenny Sandoval sa isinagawang bayanihan sa barangay Tanyong Malabon. Pinasalamatan nito ang kasipagan ng mga barangay at MMDA at ang iba pang local government ang sentro sa patuloy mo ng paglilinis sa mga drainage, pagwalis at iba pang gampanin ay kaganda ng bawat barangay sa lungsod. Kasabay niyan ay nagkaroon din ng simpleng na programa bilang pasasalamat ngayon sa mga taga-barangay, kawani ng Senro, PSDMO at ng barangay Market Central kung saan ay dito nakatuon ngayon yung paglilinis kung saan ay sakot din sa kalinisan sa programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Malaking bagay mo nito ayon sa opisyal ang bayanihan dahil nalalapit na rin yung tagulan. Kaya itong taon na ito dapat niyang magtulungan sa paglilinis upang may madaluhan ng tubig tungo sa Tulian River. Yun, maiwasan na rin yung mga pagbaha. Kabilang dito ay kinakampanya rin ng MMDA at ng Malabon LGUs ngayon ang pag-iwas sa paggamit ng vape at pag-iwas din sa paninigarilyo na kung saan ay makikita rito yung kahinatnan ng sakit na dulot ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Nagbigay din ng orientation ngayon ang MMDA habang ito ay nagpo-programa ngayon ng kaalaman kung ano yung maaaring kahinatnan at proseso ng waste management, anti-vape smoke, anti-littering, disaster preparedness, anti-traffic management, painting. Ito yung painting pag sinasabi mo. Mas ininggan nyo ng MMDA na mag-drawing o mag-paint sa mga lugar na pwedeng pagpulutan ng aral o maging ehemplo ng mamamayan yung mga ipinibenta ng kalikasan. At pagkakaroon din ng anti-rabies ngayon, anti-rabies laban sa mga aso may mga rabies at marami pang iba. Ang programa mo ng MMDA ay simultaneous sa buong National Capital Region at ang barangay Tanyo sa Malabon ngayon ang napili sa buong Malabon kung saan dito ilalaan sa programang bayanihan para sa mga barangay. Dito sa Malabon na ngayon nagpo-program kasama si Mayor Jenny at nakita ko rin dito si Mayor Congressman Lacson nakasama rin dito sa naturang programa ng MMDA. Wala pa rin sa Malabon, ako pa rin sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mahabol si Edniel Parosa sa Mandaluyong. Kami, Edniel. Amin, Edniel. Anthony, problemado ang ilang may-ari ng maliliit na negosyo sa malaking barangay ng Addition Hills sa Mandaluyong City dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Nanay Marilyn na may sariling photocopying machine, 800 hanggang 1,000 piso na ininahal ng kanilang bill sa nagdaang 2 buwan. Kaya pagtapos matanggap ang balitang magmamahal ulit ng 64 sentimos ang kada kilowatt hour ng singil ng Meralco, pinag-aaralan nilang magtipid pa rin o magtipid na rin sa paggamit ng ibang appliances. Pero sa pinagmumula ng kanilang kita itong photocopying machine. Para naman sa sari-sari store owner na si Aling Nurja, malaking dago kung pinangangambahang pagtagal pa ng dagdag singil sa kuryente lalo't nagtitinda siya ng parehong ice cream at soft drinks. Bukod dito, siya rin ay nakasubmitter lang kaya inaasahang may patong pa ito kumpara sa mga may sariling metro. Pakinggan natin sila. Yung mga electric pa namin, binubunot na lang namin yung para matipid yung kuryente. Siyempre, mataas yung konti lang yung puhunan, tapos mataas yung bill sa kuryente. Ganun po. Tapos magkano lang yung tubo, no? Para sa
kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Thank you sa ating mga RH report. O, tinan mo na. 11 minutes pa pala yung natitira sa atin. Hindi mo malaw pinigil. Ito talaga, Ivan, no? Sus Mariano Kaindo. De, uya na. Oh, bye na. Oh. 7:44 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat na vlogger na miyembro na daw ng OPM? OPM? Oh, Promise Me. Oh, Promise Me. Yun daw pong pangakong donasyon sa simbahan. Napako na! Ay, naku naman. Oh, nako. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... 7:45. This time check. Balita! Sampung minuto na lang, alas 8 na umaga. Mag-good news muna nga tayo, kumpatsero. Nasungkit po ng Team Pilipinas ang 2 ginto at 2 bronze sa katatapos na 12th Robotics Championship International Competition. Galing yan. Sa Grand Antonio Alexei Stadium sa Oradea, Romania. Ilan po sa mga nakalaban ng Pilipinas sa mga bansang Belarus, China, Colombia, Egypt, Greece, Kazakhstan, Lebanon, Poland, Romania, Thailand, Turkey, Ukraine at Hungary. Nasungkit nila ang gold sa Humanoid Robot Challenge, ginto rin sa Freestyle Open, bronze sa Freestyle High School category at isa pang bronze sa Mega Sumo Robot Challenge. Pinaunahan po sila ng 16 years old pa lamang na may captain. picture tayo niyan Na si Wala ba tayong picture Lance niyan? Gregor Bolipata. Lance Gregor Bolipata. At ang kanilang coach na si Fred Boringot. Ayan. Congratulations sa 2 Lance. ginto yan at 2 bronze. Magaling to. Magagaling tong mga batang ito. Ito ang future. 15 countries ang mga nakilahok dyan. At sana yung mga ganito inililin ng mabuti, inaalagaan, sinusuportahan at sa bandang huli pakikinabangan ng bayan. Samantala, kinumpirma po ng Health Ministry ng sa ano na pala ito, sa Ibayong Dagat. Sige, ang ikalawang namatay sa sakit na Mpox o yung monkeypox. Kahapon inanunsyo ng pamahalaan ng South Africa ang pangalawang tao na namatay sa sakit na isang 38 anyos na lalaki. Na-admit sa isang ospital sa lalawigan ng KwaZulu-Natal ang pasyente na nagpositibo sa Mpox noong Miyerkules. Bago ito nasawi, naiulat na nagkaroon ng malawak na sugat, maraming sugat sa katawan ang pasyente at nakaramdam ng pananakit ng ulo, kalamnan, lalamunan, fatigue at oral ulcers. Sa ngayon ay 6 ang kumpirmadong kaso ng Mpox sa South Africa. Anthony Tamberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ay, Kuyang Jerry Haspio, nagungumbbida kong batsero sa kanyang resort. Aba, saan ba yan? Sa Quezon ito, Kuyang, ano? Sa Quezon. Quezon Province. Aba, sa lugar ni Doktora Helentan. Magaganda mga resort dyan. Talaga, magandang morning. Sir Randy Sakay, magandang morning. Meron palang mga bagong appointees dyan sa Department of Health. Assistant Secretary Paulo Teston, Ferdinand Benen, Director. Si David Mendoza, Director, at si Avenilo Aventura, Executive Director. Ayun, Congratulations! Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw
with barkada or pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa masiligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ay baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Oo, meron tayong bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Colonel James Brillantes, magandang morning. Laging nakatutok. 24 oras. Balikan nga natin yung bago lang tayo magpaalam kay Het. Balikan nga lang natin kung batsero yung yung paglagok ni First Lady Lisa Marcos. Bago lang tayo mag-long weekend. Mag-long weekend. Dahil magkikita tayo sa Martes. Martes na tayo magkikita. Ito pala nangyari. General Eli Cruz. Si Eric Dastas nagtatanong si General Eli, Asek Eli, saan daw ba ang handaan? Saan ba? Maraming gusto makikain. Asek at Mayor Oka malapitan. Ito, pakinggan mong mabuti. Ito yung nangyari sa version ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At 10 a.m. nung daw pong oras nung nakaraang araw, nung 12, June 12, after greeting 82 ambassadors. Matapos kung batiin ang 83 embahador. Mother, ito, exclusive sa atin to, Mother. Mother, pakinggan mo to. Ito yung version ni First Lady on what happened. At 10 a.m. Alas 10 ng umaga. After greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour. Sa loob ng isang oras, o mahigit isang oras. Bong and I entered the ceremonial hall. Ayan, si Bong na tinutukoy ay hindi po ang nagbe-birthday na si Bongo. Si Senator hindi Bongo. Birthday niya. Si Bong. President Bong. Ang tawag niya sa asawa niya, Bong. And we were ushered to where Cheese and Martin Romualdez were standing. Ayun. Kami ay dinala doon sa lugar kung saan nakatayo si Cheese at si Speaker. When Cheese saw me, nung makita ako ni Keso, he said, sinabi niya, wow, believe din ako sa iyo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. Ayun. So ibig doon sa salitang 'yon, close sila. Sabi niya, I'm sure you could use a drink. Meron pa lang kaya sabi ko sa iyo parang may nag-usap ng ganong kabilis, mga mabilisan lang Alam niyo naman yung mga Inglesero, hindi katulad namin na mabagal. Kapag nag-English, ang haba. Ang haba. Yung mga Inglesero, mabilis lang yun. I laughed and said, you bet. Natawa ako. At ang sabi ko ay, tumaya ka na. Iba talaga pag natranslate. Tagalog, parang pangit yan sabi daw niya, and so I mischievously got his glass and glass of champagne. Tsaka niya kinuha. Parang mischievously. Ano ba ibig sabihin nun? Parang good time no? Kinuha niya yung took baso. a sip and told him, nilagok ko. And told him, ew, hindi naman malamig ang champagne. Yung bang sip, lagok. Nilagok ko.
After that, I gave his champagne glass back to him. Ibinalik ko na sa kanya. And then we both had a good laugh over that. Ayun. I think At nagkatawanan kami. the entire exchange took all of 10 seconds. Oo nga, ganun nga lang. I've Mabilis. known Cheese since my law school days. He Ayun. studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. Ayan. Kilala ko na si Cheese nung panahon pang kami nag-aaral sa law. Ayan. So whether I made him a waiter, quote Kaya unquote, kung ginawa ko siyang waiter, and or he responded like a gentleman, quote unquote, is between us. Ayun, yun ang statement niya, Kumbachero. Yun yung version niya on what happened. Ayun. So malinaw, ang malinaw doon talaga baso pala talaga ni baso ni Cheese yun. Hindi yung baso ni umiinom si First Lady, inabot niya para hawakan yung baso niya. Para ginawang waiter si yun. Binalik lang pala niya. Binalik lang niya. Yun. Yun ay tagpo sa isang dati nang magkakilala. They were friends like forever, sabi niya gano'n. Ayun, yun yung at saka sinabi rin naman ni Senator Cheese na yun daw yung gentleman daw yun eh. Walang masamang tinapay, sabi nga ni Rodman. But of course, depende yun. Depende on how you look at things. Sa nakakakita. Depende rin naman sa tumitingin yun. Sa kanilang dalawa, wala yun. Sa mga ibang miron na katulad natin, sabi, uy, pwede pala yun. Okay lang ba yun? Pero dahil sa sila nga ay dati nang magkakilala at magkaibigan pa, pwedeng mangyari yung ganun. Yun na yun. Tanggapin na natin yun. Yun na yun. Tagay pa.